Okay, so hello guys. Last time na nag-video ako, hindi na-cut siya dahil ay nga may dumating sa bahay ng ano na yun. Um, pero yeah, this time ko-continue ko na at saka magsabi na ako ng mga new updates na nangyari after that video. As you guys know, sinabi ko last time na bala ko na mag-apply ng work. And so, nung June 20, nag-apply na po ako sa job fair program na naganap noong June 20. Wait lang, oh my gosh. Oh my God, agawan ako ng video dito. And so, ayun na nga. Ano ba? Doon ka nga muna, wait lang, nadidistract ako. Maya ka na magana pagkatas ko dito. Ayun, tapos and then yung nga nung June 20, pumunta ako ng programs SOMO, which nagpatupad kasi sila ng job fair program. So, ayun. So, hindi ko na sinayang yung opportunity nga. Yung nga, nag-apply na ako doon and naghanap ako ng company na available doon na paste doon sa wall. So, nakita ko is merong SM Hypermarket and then SM Fashion. So, yun yung dalawang company na pinag-applyan ko. Nag-apply ako as cashier sa SM Hypermarket, tapos sa SM Fashion ay sa Square. So, ayun, di pa natatapos doon, guys. So, yun nga, nag-apply ako, nag-asikaso ako ng mga requirements, ganyan. Pinasok ko yung resume ko doon sa dalawang company na yun. And then, may binigay sila sa akin list na yung mga kailangan ko ipasang requirements. Then, sabi nila sa akin, ay actually, yung interview din ako noon, first interview ko. So, tinanong yung mga personal info ko, and then bakit ako nag-apply, bakit yun yung naisip ko apply ng company, ganun. So, sinabi ko reasons ko, and ayun na nga. And then, inuunti-unti ko yung requirements na yun. Pero di pa natatapos. Wait lang, may sabihin pa akong pinaka-full detail. So, after that, right after that na nag-apply ako ng trabaho, ng work, um, uh, like right after, kasi ano pa nagpahinga muna ako konti pagkatapos kong mag-apply sa isang company, nagpahinga muna ako konti, tapos nag-apply pa ako ng isa pang company bago ko umalis ng SOMO. And then, actually, habang pauwi talaga, nag-aalingana na talaga ako, sabi ko, tingin ko di na ako makakapag-college talaga kasi nga, yun nga yung sinabi ko last time na baka nga hindi ako may possibilities na hindi ako makakapag-college. Kasi nga, ano na lang, ano na lang, isang university na lang yung pag-asa ko. Kung di ako nakapasa doon, totally, final decision na talaga na mag-stop na ako for this school year. So, habang pauwi ako, nakasakay ako ng jeep. Sabi ko, nawalan ako ng pag-asa kasi nga, um, as you guys remember, yung mga nakasama kong kasabayan ko din mag-take ng exam sa PUP na nakaraan. Ayun nga, so, nung araw na yun, nalaman ko na hindi nakapasa isa sa amin yun nga, sa Cavite State University sa CAPSU. And then, nung nalaman kong hindi nakakapasa yung isa kong kasama doon, actually ka-classmate ko yun to make the story easy. Ka-classmate ko rin yun na hindi nakapasa ng PUP. So, parang nawalan na lang din ako ng pag-asa na baka, sabi ko, automatically, pag hindi nakapasa ko yung isa, baka di na rin ako pasado. So, ayun nga, nung sa pauwi ako, sabi ko, baka nga this is na talaga, final decision na talaga, baka mag-work na muna ako. And then, pag uwi ko ng bahay, ayun na nga, binabitaan ko yung mga kapatid ko, anong ginawa ko sa pag-apply ko, and then dito ganyan, mga prosesong gagawin, ganyan, yung interview ko, ganyan, ganyan. And then, naisip nung kapatid ko na kasi uh, mga oras bago yon, habang nandun ako sa SOMO, sabi ko, i-check na nila yung result ko sa entrance exam ko. And so, ayun na, hindi nila mabuksan kasi hindi naman paano gawin. So, sabi ko siya, ako na lang bumukas pag uwi. Pero nung pag uwi ko ng bahay nung araw na yun, hindi ko agad binuksan. Plano ko sana buksan na lang sa gabi para sa gabi na lang ako mag-mental breakdown. Ganun. Basta iyak ganun sa result ng ano. And excited ko talaga na hindi na ako makakapasa talaga ng university na yun. Expected ko na talaga yun. Para sabi ko, okay na kahit wag na natin tignan kasi talagang baka di talaga ako pasado. Ganyan. Pero sabi sa ng kapatid ko na tingnan daw namin. Pinipilit niya ako na tingnan pa rin daw namin yung result.
ko, sabi ko, mamayang gabi na lang. Ah, tapos pinipilit niya talaga na gusto niya kahit siya na lang daw magsilip ng ng resort, ganyan ganyan. So sabi ko, sige, mamaya muna ng gabi tignan. Ikaw na lang magtingin mag-isa. Ayoko na muna. Basta kung magtitingin tayo ng resort, mamayang gabi na lang para mamayang gabi na lang ako mag-mental breakdown. Pinipilit talaga ako ng kapatid ko. So, wala. So, out of choice talaga, binigay ko yung cellphone ko. Sabi ko, sige, ikaw na magbukas ng cellphone ko, ikaw na lang magbukas ikaw na lang mag-login doon sa email address ko doon sa Cabs. And then, ayun, so, lumabas ako ng kwarto pagkatapos. Actually, sa kwarto ko ni Lisa noon. So, ayun nga, so, lumabas ako, siya na nagtingin ng entrance exam result ko. So, ayun, ginawa ko, kumain na muna ako dyan, ganyan, then, nag-asikaso sa kusina, ganyan. Right after that, so mga 10 minutes after, lumabas yung kapatid ko. Ayun, lumabas. And then, sabi niya sa akin, tapos parang nakita ko yung mukha niya, parang dismayado siya. So sabi ko, di ako nakapasa, no? Sabi ko, gumagano-gano na ako. Sabi ko, baka mag-work na lang ako, ganyan. Tapos, edi yun na, dismayado pa rin yung mukha niya, gumagano siya, nakamot yung ulo niya. Lang. Tapos, mga ilang minuto, biglang tumawa, lumapit sa akin, sabi niya, pasado ka talaga, ganun. Sabi ko, ganun, di ako makapaniwala, ganun. And then, chinek ko nga yung cellphone ko, tapos, ayun, pinakita niya sa akin na yun nga, I'm qualified nga doon sa program na in-apply ko sa CABSI. So, yun, so, hindi ako makapaniwala, as in, talagang, napasigaw ako, tumuntawa ako, umiyak pa ako, inayakap ko lahat yung mga kapatid ko, ganyan. So, basta unexpected talaga kasi, expected ko na talaga na hindi ako makakapasa kasi hindi nakapasa yung isang kasama. So, automatically hindi na ako pasado. Pero, pasado pa rin. So, hindi ko talaga in-expect yun. However, ayun nga. So, tawa mga babae, ganyan, nag-celebrate. Nag-order si Papa ng cake, ganyan. Sabi, celebrate natin yan, ganito, ganyan. So, nag-order siya ng cake, tapos nag-order siya ng pabili siya ng ice cream, ganyan, and soft drinks. And then yun, nag-celebrate kami. Tapos nag-post ako sa FB yung nangyari, yung footage yung nangyari. So you guys can check that out sa FB ko. Kasi pinost ko rin naman yan sa main account ko. And then, ayun nga, hi, what is that? Thank you. Na, baka ng manok. Tapos, yun nga, so, nag-celebrate kami, pinalitaan ko doon sa family namin kung ano nangyari yan. So, nangyari ng nag-apply ako ng work, nakapasa ako ng CAB, so everything basta lahat sinabi ko. Pinag-post ako sa FB. Tapos yun nga, basta mahaba akong tawag dito na, mahaba yung sinabi ko sa FB na isa na yung bold pangyayari. And then, sinabi ko na isang linggo ako hindi mapakali, ganyan. Nasabi ko, baka di ako mapapasa, ganyan. Baka dito na makalis, ganyan. Ayoko pa lang ng ito, pero gusto rin na mag-work, ganyan. And then, ayun na nga, so far. Tapos, marami naman na tao na pahanga sa akin, tapos kinongratulate naman ako. So, which I'm very thankful na ba. So, thank you. However, and ito nga, so, ayun nga, nalaman ko nakapasa ako ng KALSU. However, ito namang isa sa, in the other side naman, yun nga yung pag-apply ko ng trabaho. So, now, nanonoblema ako, hindi ko alam kung kaya ko ba pagsabayin lahat kasi syempre, hindi lang naman sa yung pag-work na kundi may mga requirements din na kailangan lakarin, ganyan. Pati rin naman sa PubSU. So, nag-start na ako maglakad ng requirements sa PubSU. Actually, meron na ako magpapasa na ako sa July 8. Then, magpapa-laboratory ako and then magpapa-medical certificate tapos ipapasa ko ulit doon, babalik ulit ako sa PubSU. Mahabang proseso ang mangyayari talaga. Sa marami may pinaparequire sa capsule, sa bandami talaga. Pati rin, lalo na sa work na i-applyan ko. So, ang problema ko na lang ngayon talaga, hindi ko alam, nagkagulo yung decision ko kasi nga, ang isip ko nga, kung pagsasabayin ko lahat, mahirap, lalo na mahirap sa college. So, pag pinagsabay ko din pati yung sa pag-work, mahihirapan ako. So, inaisip ko, biglang doon na nagbago na yung decision ko nung nalaman ko na pasado ako sa SACAP. So sabi ko, sige, tuloy ko na yung college. Baka sign na rin to na mag-college na lang muna ako bago mag-work. So, ayun na nga. So, tinext ko yung pinag-applyan ko. Nasabi ko, cancel ko na yung application ko nga doon sa company na yun nga na pinuntahan ko na in-applyan ko. Pero until na, ang problema ko di pa rin nasagot talaga. And
Pinag-usapan ko na talaga, sabi ko, ika-cancel ko na po. And then nag-ask na rin ako kung may alam nila yung phone number nung isang company na pinag-applyan ko. Kasi nga, bala ko na rin sabihan as early as possible. Kasi nga, ay nga, dahil nga, basta talaga, dapat, ano na, um, naano ko na yun, nagawa ko na ng paraan yan, nagawa ko na yun dapat. Habang, habang wala pang final interview, wala pang tumatawag sa akin for training, ganyan. Gusto ko talaga i-cancel na. Pero at this moment, hindi pa talaga sumasagot. So, ayun, until now, problemado pa rin talaga ako. Hindi ko alam paano kakancel lahat. So, habang wala pang silang response, wala pang tawag wala pa akong tawag na receive or text, ganyan, nagdadalawang isip ako na what if ipagsabay na lang, pwede naman ipagsabay. Pero, naisip ko rin baka mahirapan din ako. And, pag pinagsabay-sabay ko lahat yung pag-aaral pati yung pag-work, ipapalabas. Kasi na kasi papa, so medyo napaligid yung iba. So, ayun na nga. So, pero until now, yung nga nagdadalawang isip pa rin ako kung itutuloy ko ba yung work. Pero ayoko rin naman mahirapan. Ayoko rin naman pagsabayin lahat. Mahirap lang na mahirap sa college. Pero, yeah, pero ano things gonna happen, pero sana makapakiusap ako lahat yung mga in-apply ako na ika-cancel ko na lang. At ayun lang, kasi ang goal ko lang naman is makahanap na din ng part-time job, which is I already said in the last video nga. Pero let us see what happens na lang. Pero siguro I think pwede din naman kahit i-try ko na lang. And then kahit hanggang August lang, and then sa August baka mag-resign naman din agad ako para makakapag-follow na ako sa college. So ayun lang. So bali, ayun nga, medyo okay na, nasikaso ko na yung requirements ko sa college. So sana everything will get better soon and everything will be na-accomplish na. So ayun lang. So I hope you guys this video, kahit komente lang naman nangyari dito sa vlog na to. Pero ngayong gabi ito, subukan ko na i-upload yung mga vlog ko this past few weeks. Simula nung tayo sinama ko si John Lin gumawa ng national ID, and dead anniversary ni Mama, sasama ko na rin yun. And ayun lang. So, yes. So see you guys in the next video, and